Mapagpalang araw sa ating mga televiewers. Welcome pong muli sa ating programang Sharing the Vision. Ako pong muli si Alexa Tahod at kasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino. Hello Alexa at binabati ko rin po ang lahat po ng mga taga-subaybay natin sa iba't ibang dako po ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo pong pagtugon. So ang topic natin ngayon, Pastor, ay initial results of the message. Para saan po ba ang topic natin ngayon? Last time, pinag-usapan natin na may preparation, 1880s message. Pinakamahalaga kasi ito sa mensahe ng Seventh-day Adventist. Ano ba yung nangyari during the time ng JAR Conference? Of course, maraming nangyari sa time ng JAR Conference. Nag-meeting sila, merong tinatawag na ministerial meeting. Nag-usap-usap sila doon. At pagkatapos, yung devotional, na araw-araw na devotional, ano yung response ng mga tao doon sa devotional ni A.T. Jones at saka ni Wegener. Of course, pag tinignan natin, pwede naman natin tignan mismo yung ano yung ginawa nilang mensahe, pero kung ano yung response ng mensahe, ano yung nangyari. So, unahin natin yung unang class na tinatawag natin receptive audience. Itong mga receptive audience, pakiramdam nila ay urgent yung message na kailangan talagang ipabalita sa buong mundo kasi naramdaman talaga nila yung effect nito sa kanilang buhay. Halimbawa, minsan, habang nakikinig sila dun sa mensahe, may isa doon na nag-testify na umalis daw talaga siya doon sa lugar. Tapos pumunta siya sa malayong malayo, tapos nag-meditate lang siya doon sa nature, nagpasalamat siya sa Panginoon, iiyak siya. Tapos tinanggap niya talaga ng buong-buo yung mensahe ng Panginoon, commit siya na ipapabalita niya ito at babasahin niya yung buong Biblia sa liwanag na naintindihan niya. So, isa lang ito sa mga example, pero napakarami pang na-bless doon. Hindi lang pala lahat tinanggap yung message. Iba-iba yung naging response ng mga tao during the time. Well, may pangalawang response, yung tinatawag natin undecided, kasi ganito yun. Nakukonfuse sila kasi sinasabi ng mga leaders sa kanila na mali. Mali yung mensahe ni A.T. Jones, ni Wegener. Kasi alam mo, maintindihan mo rin kasi si A.T. Jones at si Wegener, bago pa yung JAR Conference session, pinamamalian na sa ministerial, kasi usually ang JAR Conference meeting, merong ministerial meeting muna for few days, siguro 1 week, tapos saka pa lang yung General Conference session ng mga 1 or 2 weeks. Ngayon, bago yan, parang dinibate na, nagkaroon na ng debate. At saka, alam mo kasi, may attitude din kasi itong si A.T. Jones at si Wegener, medyo kabataan sila. Parang hindi sila ba nakakaramdam na may kultura na irespeto mo yung mga matatanda sa'yo, kahit sila'y mali. Very arrogant, very strong, na magagaling kasi, matatalino. Medical doctor si Wegener. Medical doctor si Wegener. So medyo angat noon ang medical doctor, parang matalino talaga. So magaling din sila sumulat, magaling silang mag-publish. Pero at the same time, ang kanilang medyo ay itong si Butler at saka si Uriah Smith. Medyo may katandaan ito sila, pero nasa authority sila. Ngayon kadebatihan, na-prove ni Jones, ni Wegener, na medyo mali sila pagdating sa pananaw nila doon sa prophecy. So dahil mali sila doon sa pananaw nila sa prophecy, medyo naipahiya nila. At the same time, meron din silang debate tungkol sa Galatians, na ano ba yun, ceremonial law ba yun o moral law ba yun? So pinagtatanggol nila na yun ay moral law. At kumbaga si Ellen White naman, hindi sila sinasang-ayunan. Pero pagdating sa righteousness by faith na mensahe, talagang full-blown si Ellen White para sa kanila. Doon na siya nagsulat talaga. Doon sila sa side ni Wegener. Pero dahil sa ang mga leaders ay sinisiraan itong dalawang ito, parang minamaliit yung kanilang mga mensahe. Kaya ganun ang reaction ng mga tao. Confused sila. Very loyal sila sa leadership. But at the same time, siyempre, tinusuportahan din ni Ellen White. Very confused sila. Ang pangatlong faction, sabihin na natin pangatlong class ng mga tao, yung tinatawag na opposition. Natatakot sila na baka pag tinanggap yung position ni ni Wegener at saka ni A.T. Jones, baka mawaliwala na yung dati nating mga foundational distinctive doctrines. Kagaya na, ang mga pwedeng mabaliwala ay 10 Commandments. Pwedeng mabaliwala yung Sabbath. Pwedeng mabaliwala yung mga pagkain. Parang magka-crumble. Ibig sabihin, guguho lahat ng foundation ng faith natin. Oo, guguho lahat. Si Ellen White naman, ang sinasabi niya, hindi.
lalo ngang magtutumibay eh. Lalo ngang lalakas. So, hindi nila intindihan yon. Ngayon, during that time, syempre, nagkaroon na after ng 1888, diyan na nagkapalitan ng mga sulat. Kaya ilan sa mga sinabi ni Ellen White, halimbawa itong Review and Herald, September 3, 1889, pakibasa. Review and Herald, the present message. Okay, pakibasa. The present message, justification by faith, is a message from God. It bears the divine credentials, for its fruits is unto holiness. Ayan. So binabanggit ni Ellen White na ang justification by faith ay mensaheng galing sa Panginoon. Kasi during that time, binanggit ko nga sa'yo na pati si Ellen White parang nadamay na. Wala namang kinalaman si Ellen White pero may clash between A.T. Jones, Wegener, Butler, at saka itong si Uriah Smith, may clash dyan. Eh parang na-divide yung faction. On the other side, nandito si Willie White, nandito rin si Kellogg. So parang nag-divide talaga yung buong congregation, naghati-hati sila, nagkampihan sila hanggang sa habang nasa general conference, habang nagdi-devotional, nagtatawanan lang ito, parang wala na talaga sa kanila, parang lahat na sasabihin ni Wagoner at saka ni A.T. Jones, pinagtatawanan na lang nila, parang wala na lang passing na lang sa kanila. Wala yung urgency sa message nila. Wala, Kasi naging parang biased na sila. At the same time, self-sufficient sila. Very self-sufficient. Kaya nalungkot si Ellen White nung natapos yun kasi yung mga self-sufficient, yung mga hindi talaga nako-connect sa Panginoon. Dahil nga, hangang-hanga na nga sila sa pagtupad nila sa kautusan. Parang hindi na nila kailangan masyado yung ng Panginoon. So nalungkot si Ellen White dahil doon. So binabanggit niya, it bears the divine credential. So actually, si Ellen White na lang ang pinakamalakas na contender ni Wegener at ni Jones. Parang the rest talagang pumanig doon sa... Kasi the rest parang legalistic na eh. Sabat ba naman? Gusto talaga nila, Sabat. Ngayon, nung Review and Herald, May 27, 1890, ang sabi ni Ellen White, messages bearing the divine credentials have been sent to God's people. The glory, the majesty, the righteousness of Christ, full of goodness and truth, have been presented. The fullness of Godhead in Jesus Christ has set forth among us with beauty and loveliness to charm all whose hearts are not closed with prejudice. Kaya ang naapektuhan lang, ibig sabihin nagkaroon lang ng positive na response doon. Yung walang prejudice. Yung talagang open. Yung mga galing sa ibang bansa na hindi masyadong may alam doon sa issue. Sa environment na kung saan sila nag-aaway. O yung mga galing sa Africa, galing sa Asia, galing sa sila yun talagang na-bless. Galing sa Australia, sila yung na-bless kasi wala naman silang kinalaman dun sa faction. We know that God has wrought among us. We have seen souls turned from sin to righteousness. We have seen faith revive in the hearts of contrite ones. Nakita talaga ni Ellen White yung buong buo. So yun ang naging response sa meeting. Sayang, Pastor, no? Sila pa yung kailangan ng message, pero sila pa yung hindi nakatanggap ng message. Yun na nga. Kaya nga, nakakalungkot. Mamaya-maya, makikita natin na meron pang ibang effect ito. Dito sa receptive responses, binanggit din ni Ellen White sa kanyang tala sa Review and Herald, July 23, 1889. In every meeting since the General Conference, souls have eagerly accepted the precious message of righteousness by faith. So, ilang days yun eh. Talagang meron talagang na-revive. We thank God that there are souls who realize that they are in need of something which they do not possess. Meron silang bagay na hindi nila mapossess, yung righteousness. Kahit anong gawin nila, hindi sila makakarating sa righteousness. And nung marinig nila ito, sabi ni Ellen White, gold of faith, love, white raiment of Christ righteousness, eye salve of spiritual discernment. Parang nakita talaga nila na ito talaga ang solution sa Laodicean message. Na nabuksan ang kanilang mga mata, nagkaroon sila ng robe of righteousness, nalinis nila yung kanilang gintong puso, ang kanilang pananampalataya. If you possess these precious gifts, the temple of human soul will not be like a desecrated shrine. Brethren and sister, I call upon you into the name of Jesus of Nazareth to work where God works. Now is the day of gracious opportunity and privilege. 8 months later, pagkatapos niyang isulat ito naman ang kanyang binanggit.
Kasi alam ni Ellen White na hindi yata naintindihan ng mga tao. So, ang ginawa niya, sa bawat camp meeting, maraming nag-invite sila ng camp meeting. Parang ginagawa natin na pumupunta sa iba't ibang lugar. Camp meeting after camp meeting, isa lang ang subject nila. Righteousness by faith. Righteousness by faith. So ito ang dala-dala, sabi niya, I have traveled from place to place, attending meetings where the message of righteousness of Christ was preached. Kasi kung nasaan si A.T. Jones at Wegener, nandun din siya. Nakikinig siya ng nag-support maigi. talaga siya. Support siya. At dito niya rin niyang sinimulang isulat yung mga isinulat niyang Desire of Ages, Acts of the Apostles, halos lahat ng kanyang sinulat tungkol kay Christ. It was during that time. During this time. Magkakasabay nangyayari lahat. Ito na yun. Kasi gusto niya na maipromote talaga yung mga messages na ito dahil ito na yung nakakagaan ng puso. I considered it a privilege to stand by the side of my brethren. Pag by the side of my brethren, binabanggit niya si A.T. Jones, tsaka si Wegener. And give my testimony. Kasi ganito yun. Nung unang panahon, si Ellen White hindi nagpipreach. Nung unang panahon, si Ellen White lagi lang nagtitestify. So, may preacher, pagkatapos mag-preacher, may testify. May nagpipreach, may exhortation, tsaka may testify. So, si Ellen White lagi siyang nagtetestimony, nagtetestify. Lagi sinasabi niya yung kung ano na nakita niya doon sa mensaheng narinig. Ini-exhort niya yung message na yun. So, ganun lagi ang role niya. Pero nung nawala na si James White, nagsimula na rin siya mag-preach. In fact, wala yung salitang preach sa mga writings ni Ellen White. Hindi masyadong naririnig yung salitang I preached. Although in the latter days, nagpipreach siya. Pero nung una, either nagtitestify lang siya o yun lang ang word niya, nagtitestify siya. So, ang sabi dito, I considered it a privilege. And I saw that the power of God attended the message wherever it was spoken. So, dun sa mga camp meeting, lahat yun nakarinig, lahat na bless. So, hindi man sila nanalo sa General Conference session, sa bawat camp meeting na pinupuntahan nila, tinatanggap talaga yung mensahe. Bali, ang ginawa ni Ellen G. White, pumunta siya sa roots of the people. Yung mga nasa ibaba, doon niya pinaintindi yung message of righteousness by Ang faith. naiwanan tuloy, yung mga nasa itaas. Yung mga nasa ibaba, na-revive na sila, nagkaroon na ng malaking revival sa church, ang dami ng evangelism. Pero yung mga nasa itaas, hindi pa rin nila maintindihan. Kaya nga, si Uriah Smith, natutunan niyang magpakumbaba kay Ellen White, na nagtatanong siya kay Ellen White, pwede mo ba, parang bata na nagsabi, pwede mo ba akong turuan kung anong ibig sabihin ng righteousness na ito? Kasama na nagulat ito, sila na lang hindi nakakaintindi. kaya itong si A.G. Daniels, isa ito sa parang batang-bata pa ito siya noong 1888. So, siya mismo ang nakasaksi ng lahat ng mga bagay. Kaya siya mismo ang sumulat nitong Christ our Righteousness na ito, na libro. Sabi niya, I never seen a revival work go forward with such thoroughness and yet remain so free from all undue excitement. Walang masyadong excitement. Walang ang appeal eh. Basta nag-preach lang sila. There was no urging or inviting. The people were not called forward. But there was a solemn realization that Christ came not to call to the righteous, but sinners to repentance. Biruin mo nung pinreach nila ito, silent lang yung mga tao, pero parang elated sila. Nagkaroon sila ng repentance, nagkaroon sila ng confession. The honest in heart were ready to confess their sins and to bring forth fruit to God by repentance and restoration. As far as it lay in their power, we seemed to breathe in the very atmosphere of heaven. Talagang nagmahalan sila, parang wow, ito na talaga yung langit. Nandito na talaga sa atin sa lupa. Ito yung effect. At ng kung mga makikita camp natin, meetings. sobrang importante yung naging effect ng nalaman nila na they are all sinners and they need repentance. Napakaganda. Kaya ganito din yung work dapat na ginagawa natin ngayon. Na mag-ano tayo, yung humility sa Panginoon, i-exalt natin mismo yung righteousness na meron si Jesus Christ. Sa bawat camp meeting na meron tayo. They have been trusting in their own righteousness, ang sabi ni Ellen White. They were many who testified that as the searching truth have been presented, they had been convicted in the light of the law as transgressors. Nakita nila na, akala ko dati okay na ako, yung pala napakamakasalanan ko. Sabi nila, they had been trusting in their own righteousness. Now, they saw it as filthy rags, yung kanilang mga sarili, in compassion with the righteousness of Christ, which is alone acceptable to God, while they had not been open transgressors. Sabi na, hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako ngangalunya. Pero nung makita nila ito,
Nung narinig nila Napakasama yung ko pala. message. Oo. Ang layo-layo ko pala kay Christ. Napaka-perfect pala ni Christ. Siya lang pala talaga ang righteousness ko. Lahat pala ng ginagawa ko walang kwenta. Hindi pala katanggap-tanggap sa Panginoon. Pati yung pagsunod ko sa kautusan. Parang nung last week natin, parang na-realize nila, ganun pala yun. They have substituted other gods in the place of their Heavenly Father. Parang ginawa na nilang Diyos-Diyosan yung kanilang pagsunod. And they have struggled to refrain from sin, but had trusted in their own strength. Dati, ganon. We should go to Jesus just as we are, confessing our sins, cast our helpless soul upon our compassionate Redeemer. This subdues the pride of heart and is a crucifixion of self. Grabe, Pastor. Self-denial talagang. Self-humility, talagang destitution, ibinigay na talaga nila ito. But at the same time, meron ding mga nag-oppose sa message. Piniprevent lahat ng chance. So kapag kami mga camp meeting na ganito, piniprevent ng mga leaders na hindi mangyari. Kasi yan daw ay bagong ano daw yan, bagong gospel yan, ano yan. Yung parang piniprevent niya yung ating distinctive doctrines. Tingnan mo ha? Sabi, message given but prevented. God, sabi ni Ellen White nung Review and Herald, August 13, 1889, God has raised up, pakibasa, God has raised up men to meet the necessity of this time who will cry aloud and spare not, who will lift up their voice in like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Tuloy mo, but there are those. There are those who will see no necessity for a special work at this time. While God is working to arouse the people, they seek to turn aside the message of warning, reproof, and entreaty. Their influence tends to quiet the fears of the people and to prevent them from awaking to the solemnity of this time. Tignan mo ha, may mga pumipigil sa kanila. Alam mo kung anong argumento nila? Basahin mo. You will meet. Dito sa Review and Herald, March 11, 1890. You will meet with those who will say, you are too much excited over the matter. You are too much in earnest. You should not be reaching for the righteousness of Christ and making so much of that. You should preach the law. Wow. As a people, we have preached the law until we are as dry as the hills of Gilboa, that had neither dew or rain. We must preach Christ in the law, and there will be sap and nourishment in the preaching that will be as food to the famishing flock of God. We must not trust in our own merits at all, but in the merits of Jesus of Nazareth. Ano sa tingin mo ito? Parang hindi nila masyado naiintindihan yung message na pastor. Parang hindi mahalaga sa kanila. Parang tigilan na natin yan. Yung pag-usapan si Kristo, yung righteousness si Christ, yun na lang lagi. Sabi naman ni Ellen White, masyado na tayong magaling sa pagpipreach ng law hanggang sa tayo maging dry as the hills of Gilboa. Parang walang-wala na talaga tayo. Wala na tayong dew or rain, ang sabi ni Ellen White. Puro na lang law. Sabi ni Ellen White, wala dito pero yung isang quotation niya sabi niya, let the law take care of itself. Hayaan mo na ang law. Nandyan lang naman ang law eh. Ang law ay nagtutuon tayo sa ating kay Kristo. Dapat ang talagang i-preach natin ay si Kristo. Iangat talaga natin si Kristo. And yet, hindi ito maintindihan ng mga tao. Kasi akala nila, dun sa ginagawa nila, yun na yung kailangan ng tao during the time. Pero yun ang tinatawag natin nilang self-sufficiency nila. Sobra silang hanga sa sarili nila. Hindi nila ang pagdating ng Panginoon, hindi ikikredit ng Panginoon yung kanilang mga ginawa at yung pagsupad sa kautusan. Bakit? Kasi hindi ito bunga ng pagkakabit nila kay Kristo. Pag hindi ito bunga ng kanilang sanga kay Kristo, hindi ito galing sa Panginoon at hindi dapat ito i-reward. Kasi ito'y boastfulness. Kaya sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and not that of yourself. It is the gift of God, not by works, lest anyone should boast. Pero wala, nagbo-boast sila na kaya, alam nila, kaya na, hindi na natin kailangan yung righteousness ni Christ na yan. Pero actually, nabubulag na sila ng kanilang kayabangan at saka yung prejudice nila at saka yung envy nila doon kay Wegener at saka kay A.T. Jones. Ito pa yung binabanggit ni Ellen White, yung tinatawag na conservatism. Some of our brethren are not receiving the message of God upon this subject. They appear to be anxious that none of our ministers shall depart from their former manner of teaching the good old doctrines. Kailangan talaga manindigan sila sa good old doctrines. Hindi ito.
We inquire, is it not time that fresh light should come to the people of God to awaken them to greater earnestness and zeal? Alam mo, ang problema natin, kahit ngayon nakikita natin, pagka nag-preach ka tungkol kay Christ, yung righteousness ni Christ, yung grace, sasabihin nila, para ka ng born again ililabel ka na born again. Iniisip ko, ano naman ang problema dun sa grace? Yun naman talaga. Pagka ikinumpara mo yung Sabbath, na si Christ yung Sabbath, sasabihin nila, born again na born again talaga. Sabi ko, ano naman ang problema doon? Talaga yun naman talaga. Itinuon naman talaga tayo ng Panginoon kay Kristo at siya naman talaga yung refuge natin. Pero yung dating natin ay para lang for the sake of distinction. Na parang ang identity natin ay nasa distinction natin, imbis na ang identity natin na kay Christ. Kay Diba? Christ. Kasi nung dumating si Christ dito, hindi naman siya dumating para magbuo ng distinction. Dumating si Christ para i-exalt yung kanyang saving grace sa atin. What do you think? Sobrang niya kasi sometimes yun nga, Pastor, we want to be separate from the world, but then, yun nga, ang nangyayari, hindi na natin nakikita na connected lahat yan sa cross of Christ, na para lang siyang race that all connects to that time na namatay si Kristo sa atin. Actually, ang pagiging separate natin sa mundo, yung ugali natin. Yung Christ-like natin na ugali. Now, although we have the exalted view of the law, we also have the exalted view of grace. Malaki yung ating tingin sa law, pero yung grace naman natin na mas malaki ang tingin natin. So, mas malaki yung law na alam natin, mas malaki rin yung grace na kailangan natin. Sila, law lang ang So, kailangan nila. yung sinasabi na holiness, which is set apart through character, but then, yung Christ-centered message, That's it. andun pa din sa... Yun yung Christ-centered message talaga, yun yung righteousness na meron tayo. Ang kaso mo, parang independent na yun sa righteousness ni Christ. Isa pa na sinabi ni Ellen White noong May 27, 1890, God has sent to His people testimonies of truth and righteousness, and they are called to lift up Jesus. So sino itong testimonies? Si A.T. Jones at saka si Wagoner para i-lift si Jesus and to exalt His righteousness. Those whom God has sent with message are only men. Tao lang sila, but what is the character of the message which they bear? Will you dare to turn from and make light of the warnings because God did not consult you as to what would be preferred? Kasi sabi niya, kaya ba hindi mo tinatanggap to? Kasi parang binigay yung katotohanan pero hindi dumaloy sa inyo? Parang, bakit nauna pa silang pabalitaan ng So Panginoon? yung pride pa rin nila, Ayun. sinasabi na yun, ito lang yung reason kung bakit hindi nyo ina-accept yung Kasi message. kabata-bata lang yan sila, sino lang ba yan sila? Tapos sila tuturuan nila ako? Ayan. Yan yung pride na, bakit tuturuan ako ng mga... Bakit si Ellen White? Nakikinig siya. Samantalang isa sa mga nanguna sa Seventh-day Adventist. Tapos, nung makarinig siya ng bata-bata, gaano ba kabata ito? Si Ellen White siguro during this time, nasa mga 70 or 80. 70 siguro, mga 60 something. Tapos, ang mga pinakikinggan niya, nasa 35, 32. Nakikinig siya. Parang naging mirror to kung ano nangyari kay Jesus nung nabuhay siya sa Pharisees, no? Na nahirapan silang i-accept yung message ni Jesus. Kasi nga, bawal ilagay yung new wine sa old wine skin. Kasi magbe-burst ito. So yung mga matatanda ayaw nang tumanggap kapag ka ang bata ang nagsalita. Hindi dahil sa mali sila, kundi dahil sa bata sila. Kahit tama sila, basta bata sila, hindi na lang sila pakikinggan. I don't think so. Tignan mo talaga yung Biblia. Okay? So, ang sabi ni Ellen White, there was a call for repentance. Sabi niya, the Lord has sent a message to arouse His people to repent and do their first work. But how has His message been received? While some have heeded it, others have cast contempt and reproach on the message. So, ang huli niyang sinabi, sabi dito sa Review and Herald, September 3, 1889, our present position is interesting and perilous. The danger of refusing light from heaven should make us watchful unto prayer. Eto na. Lest we should any of us have an evil heart of unbelief. When the Lamb of God was crucified on Calvary, the death knell of Satan was sounded. And if the enemy of truth and righteousness can obliterate from the mind the thought that it is necessary to depend upon the righteousness of Christ for salvation, He will do it. Tingnan mo, nung namatay si Kristo sa krus, may nakaintindi ba nun? Di ba nalungkot silang lahat? Nawala. Kasi sinikap ni Satan na mabulag ang lahat para hindi ma-appreciate yung kamatayan ni Kristo sa krus. In the same way, kinukrucify din natin si Christ ngayon. Kung yung kanyang kamatayan sa krus ay binabaliwala natin,
para lang i-exalt yung law. Eh di kagaya din nung panahon ng mga Pariseo at Iskriba ang mangyayari sa atin. Ayan, Pastor, no, unti-unti nang nabubuo yung background, nung history, nung message of righteousness by faith. So, ano po ang last message niya para sa ating mga televiewers? Sa mga televiewers po natin, may tendency po tayo na pag dumating yung pinakamahalagang mensahe ng Panginoon para sa atin, yun na yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ay dahil sa lagi na lang natin naririnig yung kamatayan ng Panginoon, ay parang nababaliwala natin at masasabi natin, alam na natin yan. Pero ang problema, kung ma-exalt natin yung ating mga sariling righteousness, yung sarili nating paggawa, sarili nating pagsunod, parang kahalili na ito mismo, na parang ito na ang nagliligtas sa atin, ay malungkot po na bahagi ito ng ating buhay. Sana po sa ating patuloy na paglalakbay Kristiyano, ay maramdaman natin na ang tunay nating pangangailangan ay maramdaman na tayo higit na makasalanan at wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon Kristo. Wala tayong katwiran kung hindi natin tatanggapin ang katwiran ng Panginoon Kristo na ibinigay para sa atin. Siya mismo ang sumunod ng kautusan, siya mismo ang naparusahan sa krus ng Kalbaryo upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay maibigay niya ang lahat ng Kanyang righteousness na parang atin na upang tayo ituring ng Diyos na mga banal na anak niya. Amen. Amen. Sige, Pastor, tayo po ay manalangin. Mahal Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa inyong mensahe sa amin ngayong araw. At Panginoon, nawa po ay bigyan niyo po kami ng humility of heart that we will accept this precious message, that we will not be boastful and pride and proud of all this, na kami po ay titingin po sa cross at i-accept po namin na kayo ang namatay para sa amin. Nawa po Panginoon at ay patnubayan niyo po kami sa mga susunod pang episode. All this we pray in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Ayan, so maraming salamat po sa mga sumubaybay. Nawa po ay marami po kayong natutunan. At ako pong muli si Alexa Tahud, kasama po natin si Pastor Brian Tolentino. Samahan niyo po muli kami sa next episode ng ating programang Sharing the Vision.